Ang balak ni Ashley sa pagbisita sa abuela ay naudlot dahil sa problema sa kumpanya. Halos lahat ng client nila gusto mag-break contract at lumipat sa kumpanyang kilala niya. Hindi natin sila masisisi. Mas gugustuhin nga naman nilang maging business partner ay ang kumpanyang may pangalan na at may kapit sa higanting kumpanya. Nanlulumong sabi ni Ralph. Naaawang tinitigan ni Ashley ang binata. Parang biglang dumoble ang edad nito ngayon dahil sa problema. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Ayon sa investigasyon, panunulot ang ginawa ng kalaban. Ngayon niya lang din nalaman na bukod kay Justin, ang isa niyang pinsan ay malapit na rin sa higanting pamilyang Williams. Nang mapabalita na si Melissa ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Mr. Marlon Williams, lalong bumango ang kumpanya ng kanyang pamilya. Maraming negosyong hawak ang kanyang pamilya at isa na roon ang linyang kinabibilangan niya, ang pinamamahalaan ng pinsan na si Melissa. Pero business is business at na kay Ralph ang kanyang loyalty ngayon. Balita niya si Justin ang tatayong CEO ng kanilang kumpanya kapag kinasal na ito at si Beauty. Hindi pa po huli ang lahat. Hayaan niyo akong kausapin sila at kumbinsihin. Kausap ni Ashley kay Ralph. Mukhang sumusuko na tumango si Ralph sa dalaga at pinaubaya na dito ang lahat bilang creative director. May tiwala siya sa kakayahan ng dalaga. Baka nga magbago ang isip ng mga client nila kapag personal na makausap ang taong hinahangaan ng mga ito. Mula nang maitayo niya ang kumpanya. Nag-request si Ralph ng pagpupulong kasama ang mga client na gustong lumipat. Natuwa siya at agad na nagpaunlak ang mga ito. Lalo nang malaman na makakaharap nila personally ang creative director. Pasensya na talaga at napasabak agad sa trabaho. Nahihiyang kausap ni Ralph sa dalaga. Ngumiti si Ashley sa binata upang ipakita dito na ayos lang siya. Ito ang may-ari na naturang kumpanya pero hindi ito nahihiyang ipakita sa kanya ang kahinaan nito. Ihahatid na kita sa bahay na tutuluyan niyo ng mga bata upang makapagpahinga ka muna. Sumabay na sa pagtayo si Ashley upang lumabas na rin ng opisina ni Ralph. Bukas pa ang meeting kaya may oras pa siyang upang maghanda. Paglabas nila Ashley ng kumpanya, ay sa kanya nakatuon ang tingin ng lahat ng empleyado doon. Ngayon niya lang ang mga ito nakaharap pero nakakausap niya online dahil sa trabaho. Ngumiti siya at kumaway sa mga ito. Ala, siya ba si Miss Ash? Paano sa tanong ng isa sa katabi nito pero nakarating na rin sa pandinig ni Ashley. Gosh, hindi lang pala siya magaling na leader natin. Ang ganda niya at ang ganda ng katawan niya. Sabi ng isa pang babae. Nilapitan ni Ashley ang mga ito at binati. Hello, Team Pinas. Kumusta po kayong lahat? May tumilipa at kinilig nang makadaupang palad si Ashley. Mainit at tinanggap ng mga itong dalaga bilang kanilang team leader sa trabaho. Para lang sila nakakita ng artista at ang bait pa kasi ng hinahangaan nilang leader. Hindi na nabura ang ngiti sa labi ni Ashley hanggang makalabas ng building. Maliit pa lang ang kumpanya dahil nagsisimula pa lang naman. Tumigil siya sa paghakbang nang mapatingin sa mataas na building na tanaw niya mula sa kinaroroonan. Parang kailan lang doon siya nagsimulang hasain ng talino. Ang kumpanya ng sariling pamilya na ang tanging naghahari ay mga pinsan. Nilingon ni Ralph ang dalaga nang maramdamang walang sumusunod sa kanyang paglalakad. Nang makita kung saan ito nakatingin, naunawaan niya ang nararamdaman nito ngayon. Hindi naman niya gusto doong malapit itayo ang sariling kumpanya. Sadyang doon lang may available space at magandang commercial space. Nang naramdaman ni Ashley ang pagtitig sa kanya ni Ralph, ngumiti siya ng matipid. At humakbang palapit sa sasakyan nito. Pagdating sa bahay na tinutuluyan, naabutan ni Ashley si Gabby na abala sa pagbuklat ng magazine. Samantalang si Jello, nakatutok sa television. At si Nida? Mabilis na tiniklop ni Nida ang hawak na comics book nang maramdamang may ibang tao na sa loob ng sala. Pasimple niyang kinalabit si Gabby na seryosong pinakatititigan ang muka ng kalalakihan sa isang magazine. Saan niyo nakuha mga yan? Turo ni Ashley sa hawak ng anak at ni Nida. Mom, hindi po ako bakla kung yan ang iniisip mo. Pagsusungit ni Gabby sa ina nang mamilog ang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang hawak. Napakurap si Ashley at hinamig ang sarili. Kinabahan talaga siya at ngayon nang nakita ang anak na nagkaroon ng interest sa male magazine. Si Jello naman, hindi na cartoon sa pinapanood. Pinukol niya nang nagtatanong na tingin si Nida at bakit hinayaan ang mga anak na manood ng hindi angkop sa mga ito. Ate, hindi ko po alam.
Hindi po ako may kagustuhan. Sila po ang nag-order niya mga magazine at comics. Pagtatanggol ni Nida sa kanyang sarili. Kuya! Look! Kamukha mo siya! Pabagsak na napaupo si Ashley sa sofa habang nakatingin kay Jello. Parang gustong sumama na kanyang loob. Kahit alam na naroon na siya ay tutok pa rin sa pagtitig sa television. Pero napatingin siya sa lalaking ini-interview sa isang palabas. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya kay Gabby at sa television. Nababagot na binitiwan ni Gabby ang hawak na magazine nang makita ang tinuturo ng kapatid. No, mas matangos ang ilong ko sa kanya. Nakapa ni Ashley ang sariling ilong. Hindi yun pango pero tama ang anak. Mas matangos ang ilong nito at hindi sa kanya nagmana. Ay, kapagod naman. Ang hirap hanapin ang kamukha mo, kuya. Reklamo ni Jello at nilingon ng ina. Idinipa ni Ashley ang dalawang braso habang nakatingin sa anak. Sa wakas ay napansin na siya nito at mahigpit siyang niyakap. Iniwan na rin ni Gabby ang magazine at nagkalat sa sahig na mga gamit at lumapit sa ina upang yakapin ito. Nagpapahinga dapat kayo ngayon at hindi yan ang pinagkakabalahan. Tito Ralph! Magkapanay na sigaw ng dalawa at lumapit sa bagong pasok na lalaki. Mabilis na niligpit ni Nida ang kalat at nahiya sa bagong dating. Tito Ralph, help us to find our daddy po. Paglalambing ni Jello sa Ginoo. Nakangiting binuhat ni Ralph ang binata bago umupo sa tabi ni Ashley. Lumipat ang tingin niya kay Gabby na nakahalukip-kip ng upo sa tabi ng ina nito. Para siyang biglang namalikmata habang nakatitig sa mukha ni Gabby. Habang tumatagal, lumilinaw sa kanyang imagination kung sino ang kahawig nito. Ngunit hindi naman matukoy ng isipan kung sino at saan niya nakita ang kamukha nito. Hindi rin nagtagal si Ralph sa bahay nila Ashley at kailangan magpahinga na ng mga ito. Tanghaling tapat pa lang pero pinatulog ni Ashley ang mga bata. Nang masigurong tulog na ang mga anak, nagpasya siyang pag-aralan ang ipepresent bukas sa meeting. Kailangan niyang makumbinsi ang mga ito upang manatili sa kanilang kumpanya. Pinag-aralan niya muna ang mga business ng clients bago bumuo ng plan strategy at promotion para sa mga ito. Sa kabilang kumpanya, natanggap ni Melissa ang balita tungkol sa pagdadalawang isip ng mga bagong prospect client. Hindi mahina ang bagong ka-rival ng kanilang kumpanya, kahit maliit lamang ang mga ito. Balita niya matalino ang creative director at nangunguna ang kumpanya ng mga ito sa Italy. Ang balita ko, magkakaroon ng meeting bukas at pumayag ang mga clients. Pagpapatuloy na pagbabalita ni Franz sa kaibigan. Siya ang assistant ni Melissa bukod sa matalik na magkaibigan sila. Nahulog sa malalim na pag-isip si Melissa. Misteryoso sa kanya ang ipinagmamalaking creative director ng kabila. Initial name or alias lamang ang pagkakaalam nila sa pangalan ng babae. Dumating ang oras ng meeting. Sadyang maagang pumasok si Ashley para sa pagharap sa clients. Suot ang white full sleeve and black skirt. Pinarisan niya rin ang kulay pulang stiletto heels. Hindi siya exposed sa media kahit nasa Italy siya. Kaya hindi kilala ang kanyang muka. Pen name lang din ang gamit niya upang hindi malink sa kanyang pamilya. Nang makumpleto na ang mga naroroon, tumayo si Ashley at lumapit kay Ralph upang magpakilala sa mga nandoon. Medyo nailang pa siya lalo na at nakasunod sa kanyang tingin ng lahat. Nasa mukha ng mga ito ang paghanga sa kanya nang humarap na siya sa mga ito. Good morning everyone! Before anything else, I would like to thank you all for giving us a chance to discuss and solve the problems we're facing. Paunang bati ni Ralph sa 10 naroroon. Ipinakilala niya si Ashley at malugod na tinanggap ng lahat ang dalaga. Gusto ko rin po magpasalamat at binigyan niyo ako ng pagkakataong ipakita ang aking kakayanan upang mabago pa ang inyong isipan. Once again, you can call me Miss Lee. Palakpakan ng mga naroroon at humahanga. Hindi lang dahil magandang dalaga. Sobrang professional itong magsalita at magaling makipag-sales talk. Nang ipakita sa kanila ang promotion nito sa marketing strategy, talagang nakuha ang kanilang interes. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga naroroon upang subukan ang dalaga. Sa panahon ngayon, hindi na lang quality ang kailangang isalang-alang upang manatiling patok sa masang produkto. Ngumiti si Ashley sa Ginoo na siyang nagsalita. Sa pag-aaral niya kahapon sa profile ng company nito, bumagsak nga ang profit ng kita ng mga ito, pero hindi pa sila ang may hawak dito ng mga panahon na yun. Naintindihan niya kung bakit naging practical ito sa pagpili ng graphic designer to design their products.
Naiintindihan ko po, as a businessman, dapat may pangalang kakibat ang isang kumpanya. Baguhan lang po kami at wala pang pangalan dito sa Pilipinas. Pero sinisiguro po namin ang kalidad ng aming trabaho at hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang aking kakayahan sa Italy. Mahalaga pa rin po sa negosyo ang quality appearance. Yan po ang unang tinitingnan ng consumers sa commercial bago ang kalidad ng nilalaman ng produkto. Tikom ang bibig na tumango ang lalaki. Hindi na muli nagsalita nang magtaas naman ang katabing lalaki. Tumikim muna si Alex bago nagsalita. Magaling ka at unique ang mga strategies sa pagbuo ng marketing package. At ang dahilan naman ng karamihan dito kung bakit gustong lumipat, dahil wala kayong pangalan. Lumipat ang tingin niya sa CEO. Can I suggest you if you don't mind? Inunat ni Ralph ang kanang kamay. Iminestra yon at tumango bilang pagbigay pahintulot kay Alex na ipagpatuloy ang pagsasalita. Magkakaroon ng bidding sa Williams Corporation sa susunod na linggo. You can join to have a name. Mr. Alex is right. Kapag isa kayo sa mapili ng Williams Company, hindi na namin iuurong ang kontrata. Sang-ayon ng isa pang naroroon. Nagkapalitan ng tingin sina Ashley at Ralph. Naitanong ni Ashley kung kaya na ba niyang makipagsabayan ngayon dito sa Pilipinas. Kaya na ba niyang harapin at kalabanin ang kumpanya ng sariling pamilya? Nanatili si Ashley sa kinauupuan kahit wala na ang mga kamiting. Si Ralph matsyakang naghihintay sa kanyang pasya. Ayon ni Ralph pilitin ng dalaga kahit trabaho nito ang bagay na yon. Malaki ang mababago sa buhay nito once humarap na in public at makasalumuha ang mga taong nakakilala na dito. Ilang minuto pang lumipas ay bumuntong hininga si Ashley bago nagsalita. Tinatanggap ko ang hamon nila. Are you sure? Nag-aalalang tanong ni Ralph pero nasa mukhang kasiyahan sa naging pasya ng dalaga. Matipid na ngumiti si Ashley at tumango. Hindi niya rin kayang panooring lumubog ang negosyo ng kaibigan. Isa siya sa shareholder ng kumpanyang itinayo nito. Malaki na ang naitulong nito sa kanya at gusto niya yung suklian. Sa mansyon ng pamilyang Williams, nagpumilit muling makatayong mag-isa si Marlon. Wala si Nadel at ang ina nito dahil abala sa kumpanya. Sa kanyang pag-aaral sa dokumento sa kumpanya, maayos namang mapapatakbo yun ni Dale. Sa nakikita niya, may tiwala rin dito ang board members at stockholders. Kahit na wala ang kanyang alaala, hindi naman siya naging bobo. Gumagana pa rin ang pagiging businessman niya. Ayaw niyang makulong lang sa 4 na sulok ng naturang mansyon, kaya babalik siya sa kumpanya. Sir, kailangan niyo na pong inumin ang gamot. Hinahapong nilingon ni Marlon si Dang. Bit-bit nito ang maliit na tray kung saan nakalagay ang gamot at tubig sa isang malinaw na baso. Iwan mo lang dyan. Ipinatong ni Dang ang tray sa lamesang malapit sa kanyang pasyente. You may go. Napilitan si Dang na iwan na ito. Kapag ganong walang buhay ang aura sa mukha nito at tinig, ay hindi magandang mood ng lalaki. Wala naman doon ang dalawa kaya susundin niya ang gusto ni Marlon. Nang wala na ang nurse, dinampot ni Marlon ang isang tableta at pinakatitigan yun. Nangunot ang kanyang noo habang sinusuring mabuti ang gamot. Inikot pa yun upang hanapin ang nakaukit na pangalan sa gamot, ngunit wala siyang makita. Mabilis niyang inilagay yun sa tissue at itinapon sa basurahan. Nurse! Nagkukumahog na bumalik ng silid si Dang nang marinig ang malakas na boses ng kanyang pasyente. Akala mo may sunog kung tawagin siya nito. May kailangan po kayo, sir? Where's my phone? Nagmamadaling hinanap ni Dang ang cellphone ng masungit na binata. Nang mahawakan ang cellphone, tinawagan ni Marlon ng kapatid. Hello kuya, kamusta po ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Gusto ko makausap si Attorney Ben. Sandaling natahimik si Dale at napahawak sa noo. Hindi niya alam kung ano na naman tumatakbo sa isipan ng kapatid. Una, nakialam na ito sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kung siyang masusunod, wala na sanang bidding na mangyayari at ayos na ang kumpanya nila Melissa. Ang gusto ng kapatid magkaroon ng competition sa pagitan ng mga malalaki at maliit na kumpanya. Sa totoo lang, every 2 years ginaganap ang ganitong strategy ng kapatid upang makahanap ng magaling na stockholders or stakeholders. Maraming sakop ang kanilang kumpanya at isa na ang commercial, kaya kailangan nilang makahanap ng magaling na graphics designer. Mula na maaksidente ang kapatid, ngayon lang ulit gagawin ang naturang event. Humugot muna ng malalim na paghinga si Dale bago sumagot sa kapatid. Out of town ngayon si Attorney Kuya. May emergency ka bang ipapagawa sa kanya? Kailangan ko lang siyang makausap. Call him now! Matigas naman doon ni Marlon sa kapatid. Napaigpit ang hawak ni Dale sa kanyang cellphone.
Kung nasa ibang sitwasyon lang, baka napatid na ang kanyang pasensya sa kapatid. Pero kailangan niya umaktong mabait dito. Sigurado naman siyang wala pa itong nalalaman o naaalala. Ngunit sadyang immune na sa ugali ni Marlon ang pagiging arogante at dominante. Matapos makakausap ang kapatid, pabagsak na ipinatong ni Marlon ang cellphone sa lamesa. Uminit ang ulo niya dahil wala sa contact list niya ang numero ng abogado. Tanging numero ng kapatid at ni Rochelle ang naroroon. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Kinakabahang tanong ni Dang sa binata. Marahas na nilingon ni Marlon ang nurse. Hindi niya namalayang naroon pa pala ito. Napatingin siya dito at inutusan na buksan ang bintana dahil parang nasasakal na siya sa atmosphere ng kaniyang paligid. Bantulot na lumabas si Dang sa silid nang palabasin na siya ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang ang lakas na ngayon ng lalaki. Samantalang noon, kahit ang pagsasalita ay nanghihina ito. Tiyak mapapagalitan siya ni Rochelle kapag sinabi niya yun. Baka pagbintangan pa siya na hindi ginawa ng tama ang trabaho. Nang wala na ang nurse, muling sinikap ni Marlon na makatayo mag-isa. Ngunit bago pa siya makatayo, may bagay na bumagsak sa kanyang kama. Nangungunot ang noo at napatingin sa bintana kung saan nanggaling ang nakalamuko sa papel. Mabilis niyang pinagulong ang wheelchair palapit sa kama at kinuha ang papel. Nakabalot ang papel sa isang bato kaya lalong na-curious si Marlon kung anong mayroon sa papel. Unang niyang napansin ay ang sulat kamay. Kapareho ng sulat na lalaking nagbigay sa kanya ng kapirasong papel noon. Sumilip siya sa bintana ngunit nahirapan pa rin siyang tumayo agad mag-isa. Nasa first floor lamang ang kanyang silid at nakaharap sa backyard. Mataas ang kanilang bakod kaya paniguradong magaling sa pagkilos ng palihim ang may gawa nun. Pabagsak siyang umupo muli sa wheelchair at binasang sulat. Matutulungan kita makaalala. Ang kailangan mo lang gawin, umalis dyan sa mansyon. Hindi dapat malaman ng iyong pamilya tungkol sa akin. Hindi nila ako pwedeng makita o malaman na buhay pa ako. Matapos mabasa ni Marlon ang mensaheng nakasulat, nalamukos niya yun. Naiinis siya dahil hindi kompleto ang mensahe nito. Lalo lang nito pinasasakit ang kanyang ulo dahil sa pag-iisip. Bakit hindi pwedeng malaman ng sariling pamilya tungkol dito? Anong ibig nitong sabihin sa salitang buhay pa ito? Duda rin si Marlon sa mensaherong hindi kilala. Baka kalaban lang din ito na gusto siyang maisahan. Kung talagang gusto siyang tulungan at mabuti ang hangarin, dapat may kontak yon at pangalan. Kailangan muna niyang palakasin ang sarili bago sumubok. Maaga pa para umuwi kaya nagpasya si Ashley na ituloy ang pagbisita sa ama at abuela. Kampante naman siya na maayos lang ang mga anak kahit wala siya maghapon. Hindi na muna niya ipakikilala mga ito sa pamilya at gusto niyang alamin ang status niya sa mansyon. Pagdating niya sa mansyon, ay ang katulong ang nagbukas ng gate. Nagulat pa ito na makita siya. Ala! Senyorita Ashley, ikaw na ba yan? Ngumiti si Ashley sa ginang at nagmano pa ito. Isa rin ito sa nag-alaga sa kanya at mabait. Kumusta po, Aling Lydia? Naku, ikaw nga, halika't pumasok ka. Diyak matutuwa ang lola mo kapag nakita ka. Agad na sumunod si Ashley sa ginang papasok sa mansyon. Walang pinagbago ang bahay. Ganun pa rin yun pero mukhang bagong pintura ang paligid nun. Sino ang dumating, Manang? Tanong ni Elizabeth sa katulong habang nakatutok ang mga mata sa pinapanood na balita sa television. Pinakatitigan ni Ashley ang likuran ng tiyahin. Muling nabuhay ang galit na nadarama para dito nang maalala ang ginawa sa kanya. Madam, si Ashley bumalik na po. Masiglang sagot ng katulong sa ginang. Napabalikwas ang tayo si Elizabeth kasabay ng paglingon. Bahagyan ng laki ang kaniyang mga mata pagkakita kay Ashley. Wala bang pa-welcome home? Nakangiting bati ni Ashley sa tiyahin pero may kalakip na sarkasmo sa kanyang tinig. Napataas ang kaliwang kilay ni Elizabeth nang makabawi sa pagkagulat. Nanunuri ang tinging ipinukol dito at tiningnan ang hawak nitong handbag. Hindi ako dito tutuloy kaya huwag kayong mag-alala o kabahan. Nanunuya niyang sabi nang mabasa ang iniisip ng ginang. Good, dahil hindi ka na welcome dito. Hindi na nag-abalang itago ang tunay na ugali sa pamangkin ng asawa. Tumawa ng mahina si Ashley. Wala nang katulong dahil pumunta sa silid ng kanyang abuela. Well, wag mo pong kalimutan na may karapatan pa rin ako sa pamamahin na to at sa kumpanya. Naglapat ang labi ni Elizabeth at nagngalit ang mga ngipin. Pinigilan ang sariling magsalita pa dahil baka may ibang makarinig.
Ashley, ikaw na nga ba yan, apo? Biglang lumambot ang aura ng mukha ni Ashley at naluluhang pinakatitigan ng abuela. Tama si Vina. Mahina na ang kanyang lola at may tungkod. Mabilis niya itong sinalubong at niyakap. I'm sorry, Lola. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Lara at gumanti ng mahigpit na yakap sa apo. Biglang nawala ang tampo niya dito sa pagtikis sa kanya ng ilang taon. I'm sorry kung ngayon lang po ako bumisita sa inyo. Hindi po ako tumatawag dahil ayoko lalong malungkot at mangulila sa inyo. Nakakaunawang tumango si Lara at hinaplos ang pisngi ng apo. Ang laki na ng pinagbago nito at lalong gumanda. Ipapahanda ko ang iyong silid. Hindi na po kailangan, Lola. Nangunit ang noon ng matanda at napatingin sa paligid. Hinanap ang bagahe ng apo ngunit wala itong dala. Kahapon pa po ako dumating at tumuloy sa isang hotel. Pasensya na po kung hindi kayo agad nadalaw pagkarating ko. Nagkaroon kasi ng problema ang branch ng kumpanya pinapasukan ko. Paliwanag ni Ashley sa matanda. Muli lamang nalungkot si Lara. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa apo ngunit humigpit ang yakap sa kanya. Napaismid si Elizabeth sa tagpong nakikita. Ang akala niya magagalit ng husto ang matanda kay Ashley dahil nagre-rebelde ito ng matagal na panahon. Lola, kayo po talaga ang dahilan kung bakit ako nagbakasyon dito sa Pilipinas. Hindi sa ayoko kayong makasama. Kasi sandaling tumigil sa pagsasalita si Ashley nang maisip na may ibang tao sa paligid. Ramdam ni Lara na hindi komportable ang apo sa pagsabi sa kanya ng iba pang dahilan. Kaya naman, niyaya niya ito sa kanyang silid. Nilingon ni Ashley si Elizabeth habang inaalalayan ng abuela sa paglalakad. At nakakainsultong ngiti ang iginawad dito. Naikuyom ni Elizabeth ang dalawang kamao bago nagpa siyang tawagan ng mga anak. Ngunit hindi makontak si Beauty, kaya si Melissa na lang ang tinawagan. Ano kaya ang mapag-uusapan ni Lola, Lara at Ashley? Masabi na kaya ni Ashley ang katotohanan sa kanyang lola? At sino kaya ang nagbibigay ng sulat o mensahe kay Marlon?